Ang nakaraan, sa sandaling hamupa ang kapangyarihan nito, tumigil ang lahat ng tunog sa mundo. Kahit ang hangin ay tila huminto sa paghinga, at ang oras ay umiral lamang para sa iisang sandaling iyon. Napagtanto ni Deneb sa isang iglap. Iyon ay isang salamangka na nilikha upang iligtas ang kaluluwa ni Julian. Pagpapatuloy, Astrid, nanginginig ang mga mata ni Deneb. Kahit noong una niyang makita ang salamangkero na si Jerome, hindi niya maalis ang pakiramdam na labis siyang kamukha ni Astrid. Ang salamangka na ginamit niya ay paborito ni Astrid, at ang paraan ng pagmamanipula at pagpapamalas niya ng kapangyarihang salamangka ay napakakatulad din kay Astrid. Ang katotohanan na karamihan sa enerhiyang salamangka na ipinamalas niya ay kulay ginto ay isa ring katangian ni Astrid. Lalo na, ang Mana Blade ni Jerome ay isang natatanging salamangka na personal na nilikha ni Astrid upang umakma sa kanyang sining ng pakikipaglaban, martial arts. Walang ibang magic tower ang lumikha ng ganoong salamangka para sa close combat. Kaya sigurado siya, si Jerome ay ang tagapagmana, successor, ng magic tower na nilikha ni Astrid. At ang salamangka na iyon ay tiyak na nilikha ni Astrid. Walang ibang lilikha ng ganoong salamangka para kay Julian. Naramdaman ni Deneb ang kirot ng kalungkutan sa kanyang puso. Hindi mo kasalanan. Dapat ay naramdaman ni Astrid na ito ang kanyang kasalanan. Kahit na hindi ito ang kanyang kasalanan, tiyak na ginugol niya ang kanyang buong buhay sa pagsisi sa sarili at pagpapahirap sa sarili. Dahil alam ang pagkatao ni Astrid, sumakit ang puso ni Deneb. Gusto mo siyang mahalin ng labis. Dapat ay inialay niya ang kanyang buhay sa paglikha ng salamangka na iyon. Kaya paanong hindi siya malulungkot? Ang meteor ng liwanag ay nagsimulang sunugin ang lahat ng kadiliman. Kahit si Gatrose, na nagbago sa isang higanteng demonyo, ay nakulong sa harang ng liwanag, barrier of light, hindi makagalaw. Walang duda na mapanganib si Gatrose. Alam ni Deneb kung gaano siya pambihirang pari, exceptional priest. Sa makatuwid, dapat siyang sirain dito. Kung siya ay mabubuhay, ang simbahan ng kaligtasan ay magtatatag muli ng kanilang kapangyarihan ng may katigasan. Ngunit ang salamangka ay hindi matatag. Napakalakas nito kaya hindi na makaya ni Jerome. Kung panatilihin niya ang salamangka hanggang sa huli, tiyak na mamamatay si Jerome. Kahit ang mga umabot sa ikasyam na bilog ay hindi makakagarantiya ng tagumpay sa salamangka na iyon. Karapat-dapat mamatay si Gatrose, ngunit hindi dapat isakripisyo ni Jerome ang sarili dahil sa isang tulad niya. Hindi ka pwedeng mamatay dito. Si Jerome ay may kapangyarihan upang magligtas ng mas maraming tao. At si Gatrose kailangan pa rin siya para sa pagkagising, awakening, ni Julian. Kaya, nakialam muli si Deneb. Ang banal na kapangyarihan ay nagmula sa bracelet ng saint na hawak ni Gatrose. Hindi alam ni Deneb kung bakit hawak ni Gatrose ang kanyang bracelet. Ngunit pagkatapos ng napakaraming taon, hindi kakaiba na ang kanyang mga pag-aari ay nakakalat kung saan-saan. Isang kapalaran na maaari na niyang gamitin ang natitirang banal na kapangyarihan sa bracelet ngayon. Itigil mo ang salamangka na ito. Maghintay ka lang ng kaunti at darating si Ghislaine. Ibuhos ni Deneb ang kanyang kalooban sa banal na kapangyarihan sa abot ng kanyang makakaya. Bagamat hindi niya lubos na may paparating ang kanyang intensyon, umasa siya na ito ay may paparating, kahit sa pamamagitan ng resonance ng kanyang kaluluwa. Nagtagumpay ba ang kanyang hiling? Hindi na makayanan ni Jerome at inalis, dispelled, ang salamangka. Hindi nagtagal, lumitaw si Ghislaine. Sinubukan niyang patayin si Gatrose sa isang biglaang atake. Ngunit hinarangan muli ni Deneb ang atake ni Ghislaine. Pasensya na, Ghislaine. Hindi pa siya pwedeng mamatay. Tiningnan niya ang mukha ni Earnhardt habang sinasamahan si Ghislaine. At pagkatapos ay napagtanto niya. Kasama ni Julian, ang dating kaaway ay muling nagkatawang tao, reincarnated, din sa panahong ito. Ito ay isang malalim na masamang tanda. Malinaw na ang dating kaaway ay may masamang motibo. Ngunit siya lamang ang nakakaalam ng katotohanan ito. Kung papatayin niya si Gatrose dito, haharap si Ghislaine sa isang mas mahirap na laban. Ang biglaang pagkagising ni Julian ay mapanganib, ngunit ang pagkawala ng anumang bakas upang habulin si Earnhardt ay isa ring seryosong problema. Mas mapanganib si Earnhardt kaysa kay Gatrose. Kasama ni Gatrose si Earnhardt. Sa makatuwid, kung hahabulin ni Ghislaine si Gatrose, natural na haharapin niya ang katotohanan.
Maaari pa nga niyang malaman ang tunay na pagkatao ni Julian. Si Deneb, na nakaranas ng dakilang digmaan kasama si Ghislaine at natutunan ang kanyang mga pamamaraan sa pagpaplano ng laro, ay maingat na inayos ang sitwasyon. Kaya naman, nalampasan ni Gatrose ang krisis ng 2 beses sa tulong niya. Pagsasanay sa panaginip at ang banal na pakikialam. Simula noon, patuloy na nakialam si Deneb sa mga panaginip ni Ghislaine, ng paunti-unti. Nang ipakita niya ang labanan sa pagitan ni Julian at ng kanyang kalaban, si Ghislaine ay mas nakatuon kaysa kailanman. Naramdaman niya ang labanan sa halip na pinanood ito. Para siyang sumisipsip ng agos at pulso nito. Gusto niyang i-freeze ang oras at patuloy na ipakita ito sa kanya. Sa lugar na ito, kung saan ang oras at espasyo ay naputol, disconnected, si Ghislaine ay maaaring magsanay ng maraming taon. Ngunit hindi yun posible. Habang mas nalulubog siya, mas guguhyuan ang mga hangganan ng kanyang kamalayan. Isang araw, nang si Ghislaine ay labis na absorbed, itinigil ni Deneb ang panaginip at ngumiti sa kanya. Nakita mo ba iyon? Hindi makasagot si Ghislaine. Alam ito, nagpatuloy si Deneb ng mahina. Sana ay makatulong ako sa iyo. Huwag kang maging kakaiba. Ako ang iyong kaibigan mula sa malayong nakaraan. Ang dreamscape ay kalmado. Ngunit sa loob ng katahimikan na iyon, marahas na nanginginig ang kaluluwa ni Ghislaine. Naramdaman ni Deneb ang panginginig at bamulong ng dahan-dahan. Maaaring nakakalito, ngunit huwag kang magduda sa akin. Kailangan mong magtiwala sa akin. Hindi magtatagal, dahil ang araw na muli silang magkikita ay paparating na. Dahan-dahan, lumapit si Deneb kay Ghislaine, ipinapalam ang kanyang presensya at sinusubukang magtiwala si Ghislaine sa kanya. Isang araw, habang siya ay lumalapit, ang banal na kapangyarihan ng kwintas ay naglabas ng isang nagliliwanag na liwanag. Ang liwanag ay bumalot kay Ghislaine na parang isang alon, tumatagos sa kanyang katawan. Hindi ito gawa ni Deneb. Sandali siyang nagulat, ngunit alam niya na may dahilan. Pagkatapos, ipinakita niya sa kanya ang mga laban ng kanyang mga kaibigan. Tiyak na makakatulong ito sa iyo. Sa katunayan, nagsimulang makabisado ni Ghislaine ang mga teknik ng kanyang mga lumang kaibigan sa kanyang likas na intuition. Hinasa niya ang mga teknik na nakita niya sa kanyang mga panaginip ng mag-isa, at sa paglipas ng panahon, mas naging mahusay siya sa mga ito. Habang ginagawa niya, ang kapangyarihan ni Ghislaine ay lumago ng walang paghahambing. Sa huli, tinalo ni Ghislaine at Julian ang muling nagising na Arthurian. Sa kanilang labanan, nasaksihan ni Deneb ang lumalaking kapangyarihan ng kadiliman sa loob ni Julian. Iyan, isang itim na aura ang nagkukubli sa loob ni Arthurian. Habang lumalaban sila, dahan-dahan itong tumagos kay Julian. Noon lamang lubos na naintindihan ni Deneb ang mga pagpipilian na ginawa nila sa nakaraan. Naiintindihan ko, sa sandaling napagtanto niya, ang katotohanan, ang katawan ni Deneb ay nagsimulang manginig na parang kumakalat na liwanag. Gusto niyang makialam sa panaginip ni Ghislaine ng kaunti pa, ngunit hindi niya magawa. Ang banal na kapangyarihan na ito ay kanya, ngunit hindi lang siya ang gumagamit nito. May isa pang sarili, self, ang umiiral dito. Ang pagsipsip ni Ghislaine sa banal na kapangyarihan ay dapat nagawa ng iba pang sarili. Ngumiti si Deneb, pinapanood ang kanyang sariling katawan na kumukupas. Oo, iyon ang aking pinili. Alam na ngayon ni Deneb kung ano ang kailangan niyang gawin, at kung saan haantong ang landas. Para kay Julian, para sa lahat, at upang magdala ng isang hinaharap na puno ng isang pag-asa. Hindi nagtagal, naligo ang mga mata ni Deneb sa isang nagliliwanag na liwanag. Sa isang mabilis na sandali, nakita niya, Ghislaine. Ang likod ni Ghislaine, nakaharap sa tunay na pinagmulan ng kadiliman. Bamulong ng mahina si Deneb at ipinikit ang kanyang mga mata. Tanging ikaw lamang. At nang idilat niya ang kanyang mga mata, bumalik siya sa realidad. Ang desperasyon sa larangan ng digmaan. Ang labanan sa pagitan ni Julian at ng mga dragon ay lalong tumindi. Kumalat ang kadiliman sa lahat ng direksyon, tumutusok sa mga kaliskis ng mga dragon at sumasabog. Ang mga itim na landas, black trajectories, ay nahati sa 12-dosenang, daan-daan, na tila pinupunit ang mundo. Ang mga dragon na sumasalungat kay Julian ay nakakatakot din.
Itinaya nila ang dangal ng kanilang lahi, sinusunog ang kanilang mismong puwersa ng buhay at nagpapakawalan ng lahat ng kanilang kapangyarihang salamangka. Ang salamangka ng ikasyam na bilog ay bumagsak kay Julian ng sunod-sunod. Ang bagyo ng kapangyarihang salamangka ay tila lumamon sa langit at lupa, sinisira ang mundo. Gayunpaman, ang pagsabog ay hindi kumalat ng malayo. Ang shock ay bumagsak pa rin sa mga nakikipaglaban. Kalaban. Ang katawan ni Arthurian ay punit na, hiwa, at puno ng sugat. Gayunpaman, hindi siya umatras kahit 1 pulgada. Ang puso ng paglikha, Heart of Creation, ay pumintig sa loob niya, sinisipsap ang enerhiya ng mundo. Sa tuwing tumitibok ang kanyang puso, isang napakalaking kapangyarihang salamangka ang inilabas na parang isang bagyo. Ang iba pang mga dragon ay lumalaban na ngayon, sumuko sa kaligtasan. Hindi pangkaraniwan para sa mga dragon, itinapon nila ang kanilang dignidad at galit na sumugod. Wala silang pagpipilian. 2 dragon na ang namatay, nalunod sa kadiliman. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ito, maaaring matalo ang mga dragon, kaya gagamit sila ng anumang paraan. Kahit ang kadiliman ni Julian ay nagsimulang manginig sa ilalim ng mabangis na pag-atake ng mga dragon. Gaano man siya katikot, ang harapin ng 7 dragon ng mag-isa ay hindi madaling gawa. Ang magkabilang panig ay lumaban ng may buhay sa kanilang mga kamay. Ang labanang ito ay lampas sa kontrol ng sinuman. Magpapatuloy ito hanggang sa sila ay ganap na matalo o masira ang mundo. Si Lionel, na sumugod upang tulungan si Julian, ay natigilan sa tanawin sa harap niya. Julian, nabasag ang kanyang boses sa kawalan ng pag-asa. Si Julian ay naging haring demonyo. Naglalabas siya ng kadiliman na bumibigat sa buong mundo, dinadala ang mga dragon. Huli na ba? Ang luha ay damaloy mula sa mga mata ni Lionel. Madaling hulaan kung bakit nagbago ng ganoon si Julian. Malamang na tinanggap niya ang mga kaisipan ng demonyo upang iligtas si Denham. Habang nauunawaan niya ang kanyang desperadong determinasyon, naawa siya sa kanyang kaibigan na isinuko ang kanyang sariling kaluluwa. Denham. Si Denham marahil ang magiging pinakanasasaktan. Palagi silang handang magsakripisyo para sa isa't isa. Alam niya ang puso ni Julian ng mas mahusay kaysa sa sinuman. Naniniwala siya na sa wakas ay maaari na nilang bitawan ang lahat ng kanilang pasanin at mamuhay ng maligaya. Ngunit isang malupit na kahihinatnan ang naghihintay sa kanila, masyadong malupit upang maging presyo ng pagliligtas sa mundo. Ang mundong ito dapat ay hinayaan ko na lang. Naramdaman ni Lionel ang kawalan ng magawa, helplessness, sa isang sandali. Maging ang pananampalataya na pinanatili niya kahit pagkatapos talikuran ng imperyo ay nanginginig. Sa kabila ng pagbabago ni Julian, wala siyang intensyon na itutok ang kanyang tibak sa kanya. Hindi man lang siya makialam sa napakalaking labanan na iyon. Pinanood ni Lionel ang labanan mula sa malayo, isang walang laman na ekspresyon ang nasa kanyang mukha. Gusto niyang iligtas si Denham, ngunit hindi siya nang ahas na lumapit. Kung hindi kinaya ni na Julian at ng mga dragon na kontrolin ang range ng pagsabog, hindi sana sila nakalapit ng ganito. Isa pang napakalaking pagsabog ang naganap. Sa pagkakataong ito, hindi rin kumalat ng malayo ang blast, nagpapadala ng isang malakas na shockwave sa lahat ng nakikipaglaban. Sa wakas, isang dragon, hindi na makayanin ng puwersa, ang nadapa. Sinamantala ni Julian ang sandali, mabilis na lumapit at itinusok ang kanyang tibak sa puso ng dragon. Isang tunog na parang nababasag ang mundo ang umalangaw-ngaw. Liwanag ang sumabog mula sa dibdib ng dragon, at kadiliman ang lumamon sa puso nito. Hindi nagtagal, naglaho ang liwanag, at ang kristal ng buhay ay nabasag. Kasabay nito, ang natitirang salamangka ng mga dragon ay tumama sa katawan ni Julian. Ang kanyang malamig na boses ay umalingaw-ngaw sa buong larangan ng digmaan. Ngayon 4 na lang ang natitira. Sa mga salitang iyon, isang kakaibang takot ang gumapang sa mga dragon. Ang mga dragon ay namamatay ng paisa-isa. Kung magpapatuloy ito, lahat sila ay mamamatay dito. Ang mandirigma na nababalot sa kadiliman ay mas malakas kaysa sa naisip nila. Mayroon siyang mga kasanayan na hinasa sa mahabang digmaan. Umungol si Arthurian, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang matalim na asul na liwanag. Pagod na rin siya, kailangan nating huwag siyang payagang umalis sa lugar na ito. Kung gagawin niya, ang kanyang boses ay nanginginig ng banayad.
Magwawakas ang mundo. Sa mga salitang iyon, binalik ng mga dragon ang kanilang pagkakalma. Naramdaman nila ang takot, ngunit pinanatili ang kanilang diwa ng pakikipaglaban. Nagpakita sila ng isang matibay na kalooban na alisin ang kanilang kalaban dito, anuman ang mangyari. Iyon ang mismong dahilan kung bakit umiral ang mga dragon. Inilatag ni Julian ang kanyang mga pakpak at itinaas ang kanyang tayback. Ang salamangka ng mga dragon bilang tugon ay pumuno sa larangan ng digmaan. Ang simpleng enerhiya na kanilang iginuhit ay sapat na upang iyanig ang mundo. Kung paanong handa na silang gumalaw, bawat isa ay nagbabanta sa kanilang sariling buhay. Bigla, isang mahina na banal na kapangyarihan ang nagsimulang kumalat sa lahat ng direksyon. Si Julian ay instinctively na napaatras at umatras. Ang liwanag na palaging nakapalibot sa kanya ay naging sakit ngayon. Sa kaibahan, lumingon ang mga dragon ng may ngiti, ang kanilang mga sugat ay dahan-daang gumagaling. Nakita nila si Deneb sa gitna ng altar, nababalot sa isang malambot na glow. Ang kanyang mahina na boses ay umalangaw sa buong larangan ng digmaan. Part Arian, tinatanggap ko ang iyong alok. Para sa mundong ito sa bingit ng pagkawasak. Para sa hinaharap na darating. At upang iligtas si Julian, na nalubog sa kadiliman, napagtanto ni Deneb na kailangan niyang magsakripisyo. Isang nakakabaliw na kagalakan ang kumislap sa mga mata ni Art Arian. Sumigaw siya sa isang nasasabik na boses. Saying, seryoso ka ba? Handa ka bang isakripisyo ang sarili mo para sa mundo? Tahimik na tumanggaw si Deneb. Oo, ngunit mayroon akong isang kondisyon. Magsalita, may kikinig ako sa anumang bagay. Ang tingin ni Deneb ay napunta kay Julian na malayo. Sumumpa ka sa wika ng dragon. Hinding-hindi mo gagalawin ang mercenary group ni Julian, ang aking mga kaibigan. Sinasabi ko, hinding-hindi ko kayo gagalawin maliban kung kayo ang unang aatake sa akin, naghahanap ng walang kabuluhang paghihiganti. Tinitigan ni Art Arian si Julian at inulit ang parehong mga salita. Maliban kung kayo ang unang aatake sa akin. Kung magsasakripisyo si Deneb, hindi mananatiling tahimik si Julian. Alam ito ni Art Arian. Determinado siyang lipulin, annihilate, si Julian dito at ngayon din. Protektahan ang Saint. Sa sigaw ni Art Arian, hinaranggan ng mga dragon na nakapalibot kay Julian ang altar. Nanginginig ang mga mata ni Julian, na para bang hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Dahan-daang lumingon si Deneb at sinabi, Lionel, lumapit ka sa akin. Ang boses ay tila kakaibang malinaw kay Lionel, na nakatayo sa malayo. Lumapit si Lionel sa kanya na parang iginiguhit ng isang bagay. Siya ngayon ay naglabas ng napakalaking karingalan at kagandahan. Sina Julian at ang mga dragon ay nanunood lamang. Habang papalapit si Lionel, nag-aalinlangan, ngumiti si Deneb. Kunin mo ito. Ibinigay ni Deneb kay Lionel ang lahat ng kanyang maliliit na palamuti, trinkets. Ito ang mga palamuti na pinagsama sa mga banal na bato. Si Lionel, tinatanggap ang mahahalagang bagay, ay naguluhan. Bakit sa akin? Pangalagaan mo sila ng mabuti. Ang mga ito ay mahalaga para sa ating hinaharap. Isang malambot na liwanag ang panandaliang kumislap sa mga palamuti na puno ng banal na kapangyarihan ni Deneb, pagkatapos ay naglaho. Alam niya, matapos ang mahabang panahon, ang mga bagay na ito ay magkakalat at makakalimutan, ngunit iisang bagay lamang ang ipapasa kay Ghislaine. Sapat na iyon. Mahigpit na hinawakan ni Lionel ang mga palamuti. Para sa ating hinaharap, kahit ang ilang salitang iyon ay sapat na. Ang pagpili ni Deneb ay hindi isang simpleng sakripisyo. Ngunit ito ay pantay na hindi maintindihan. Deneb, umalis na tayo muna dito. Kung magtipon tayong lahat at mag-usap, hindi maaari. Mahigpit na tumanggi si Deneb. Kung mangyayari iyon, hindi rin magiging ligtas ang kanyang mga kaibigan. Sila rin ay madadami sa isang walang katapusang labanan laban sa mundong ito. Inabot ni Deneb ang kanyang kamay. Ang kanyang banal na kapangyarihan ay dahan-dahan ngunit sapilitang itinulak ang katawan ni Lionel palayo. Hindi makayanan ni Lionel, napakalaki ng kanyang determinasyon, resolve, na tila hindi matitinag. Bakit kaya? Sa huli, muli siyang napalayo si Lionel. Dumating siya upang iligtas si Deneb, ngunit ngayon ay hindi siya makapagpasya kung ano ang gagawin. Hindi nagtagal, isang banal na liwanag ang damaloy mula sa katawan ni Deneb. At ang liwanag na iyon ay dahan-daang nagsimulang tumagos sa mga banal na bato.
Ang pagbubuklod, silang, ng demonic realm ay tunay na nagsimula. Ang pagsuko ni Julian at ang walang hanggang pag-ibig. Nang makita ito, malakas na sumigaw si Julian. Deneb. Wala siyang balak na paalisin si Deneb ng ganito. Humakbang si Julian, naglalabas ng isang buhawi ng kadiliman. Sa kanyang isang hakbang, nahati ang lupa, at maging ang kadiliman na pumupuno sa kalangitan ay nagiba ng hugis, distorted. Bawat bahagi ng kanyang katawan ay sumabog, at ang itim na enerhiya ay nagsimulang magmula ng mabangis. Ang mga dragon ay naghanda at ibinaba ang kanilang mga katawan. Napakatindi ng momentum ni Julian kaya't tila kaya nitong basagin ang mundo. Hindi tulad ng dati, siya ay sumasabog sa enerhiya, hindi pinapansin kahit ang sarili niyang katawan. Si Deneb, pinapanood si Julian, ay dahan-daang binuksan ang kanyang bibig. Sinubukan niyang manatiling kalmado, ngunit hindi niya maitago ang panginginig sa kanyang boses. Ito ang kailangan mong gawin. Huwag mo itong gawin. Iiligtas kita. Julian. Siya ay palaging ang parehong lalaki. Siya ay palaging isang lalaki na nakatingin lamang sa isang tao. Dahil alam na alam ang kanyang puso, sa wakas ay nagbuhos si Deneb ng mga luha na pinipigilan niya. Ngunit hindi niya masunod ang mga salita ni Julian. Ito ay isang hindi maiiwasang kapalaran, inevitable fate. Matapos makita ang hinaharap, natural niyang napagtanto ito. Gaano man sila magpumiglas, gaano man sila kasigasig na gumawa ng iba't ibang pagpipilian, sila ay nakatadhana na magtapos ng ganito. Marahil ay nangyari na ito ng hindi mabilang na beses. Marahil ay sinubukan nila ang hindi mabilang na paraan upang iwasan ang kapalaran na ito. Ngunit ang resulta ay palaging pareho. Alam na iyon ng kalaban. Para itong isang mahusay na binalak na dula. Parang isang kapalaran na hindi natin matatakasan gaano man tayo magpumiglas ang aming Diyos ay bumubulong sa akin. Ito rin ay isang nakatakdang kapalaran. Ngayon alam ko na kung paano makatakas sa kapalaran na ito. Ang kalaban ay dapat na nagpumiglas ng hindi mabilang upang salungatin ang kapalaran. Sa bawat pagkakataon, iba ang proseso, ngunit pareho ang kinalabasan. Ngunit sa huli ay nagtagumpay siyang makatakas mula rito. Bernhard. Ang kalaban ay muling nagkatawang tao sa hinaharap. Hindi na isang nilalang na tinangay sa ilog ng isang nakatakdang nakaraan. Tumapak siya sa isang hinaharap kung saan wala pang natitiyak. Isang tunay na hinaharap kung saan maaari niyang isulat ang sarili niyang kasaysayan. Marahil, sa dulo nito, makakamit niya ang kanyang hiling. Ngunit may isang katotohanan na hindi alam maging ni Bernhard. Ang hinaharap ay maaaring isulat muli. Habang ang kinalabasan ng nakaraan ay hindi mababago, ang hinaharap ay maaari. Hindi, marahil maging ang nakaraan na ito ay ang batayan para sa isang bagong hinaharap. Ghislaine. Tulad ng pagtalikod ni Bernhard sa sarili niya at pagpili ng isang bagong hinaharap, si Deneb, ay nagpasya ring itaya ang lahat sa pangalawang hinaharap, ang pagbabalik na dala ni Ghislaine. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Julian ang determinasyon ni Deneb. Deneb, hindi kailangan. Sumama ka sa akin. Umalis tayo sa mundong ito at pumunta sa lugar kung saan walang tao. Itinaas ni Deneb ang kanyang ulo at tumingin kay Julian. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang hindi natupad na pag-asa at ang kalungkutan ng isang taong nakapagpasya na. Kung gagawin ko iyon, hindi kita mailigtas. Ang kadiliman na nakapalibot sa katawan ni Julian ay naging mas matindi. Ang kanyang duguan na mga mata ay dahan-daang naging kulay pula, na nagpapakita na ang kanyang kaluluwa ay nilalamon ng mga kaisipan ng demonyo. Kahit na tumakas siya kasama si Julian ngayon, sandali lamang ito. Kahit na sapat siyang mapalad upang makaligtas sa mga kamay ng dragon, kung siya ay mamamatay balang araw. Si Julian ay magpakailanman na makikipaglaban sa mundong ito. At kung mabubuhay siya ng ganoon, hindi siya makakarating sa hinaharap kung nasaan si Ghislaine. Sa hinaharap kung saan may iligtas ang kanyang kaluluwa, ang tanging pag-asa. Julian, kailangan kong isakripisyo ang sarili ko dito. Hindi kailangan iyan para sa isang mundong tulad nito. Umiling si Deneb, malambot ngunit matatag. Hindi ito tungkol sa pagliligtas sa mundo. Oo, hindi ito tungkol sa pagliligtas sa mundo. Ang kanyang sakripisyo ay para lamang sa isang dahilan. Ako, nahuli ni Deneb ang kanyang nanginginig na hininga at tumingin sa mga mata ni Julian, sa malayo. At pinilit siyang ngumiti, iiligtas kita, Deneb. Ang dalawa ay tumingin sa isa't isa nang may malungkot na
ekspresyon, dahil kaya nilang isakripisyo ang lahat para sa isa't isa. Kaya naman ang trahedyang ito ay hindi maiiwasan. Anuman ang mangyari, sila ay darating dito. Iyon ang kapalaran. Ang pagsisikap ni Julian at ang walang hanggang pag-asa. Ang banal na liwanag ay nagliwanag mula sa katawan ni Deneb ng mas matindi. Ang kapangyarihan ng banal na bato ay umalangaw sa kanyang banal na kapangyarihan, pinupuno ang altar. Hindi na kailangang ipaliwanag ni Art Arian ang pamamaraan. Ang hindi mabilang na mga magic circle na nakaukit sa altar ay nagturo ng paraan para damaloy ang banal na kapangyarihan. Hindi, alam na ni Deneb. Para bang naranasan na niya ito ng maraming beses. Ang langit ay nanginginig na tila naghihirap. Pakiramdam niya ay ang kadiliman na pumupuno sa mundo ay nagmamadali rito. Ang katawan ni Deneb ay dahan-daw ang tumigas at naging bato. Mula sa ilalim ng kanyang mga bukong-bukong, dahan-dahan, napakabagal. May gumapang sa kanyang katawan, na tila sinasara ito gamit ang wax. Deneb. Sumugod si Julian patungo sa altar ng may demonic na ekspresyon. Sa bawat hakbang niya, ang mundo ay sumisigaw at pumipilipot sa matinding sakit. Harangan sila. Ginamit ni Art Arian at ng mga dragon ang lahat ng kanilang lakas upang harangan ang landas ni Julian. Iwinasiwas ni Julian ang kanyang tibak sa mga dragon ng walang pag-aalinlangan. Sa isang biglaang paghiwa, ang malalalim na sugat ay inukit sa katawan ng bawat dragon. Inilabas ni Art Arian ang kanyang mga ngipin at idineklara ng mahina. Ang mga kondisyon ay natugunan. Hindi nagtagal, ang napakalaking kapangyarihang salamangka ng mga dragon ay bumuhos kay Julian. Ang mga dragon ay desperado. Talagang hindi sila nagtipid ng anumang pagsisikap sa pagharang kay Julian. Isinugal ni Julian ang kanyang buhay, ngunit gayon din ang mga dragon. Si Art Arian, ang Dragon Lord, ay hindi na nagtayo ng harang upang protektahan ang Saintess. Ang banal na kapangyarihan na nagmumula sa altar ay sapat na ngayon upang protektahan siya. Habang siya, na nagtataglay ng puso ng paglikha, ay naglabas ng kanyang buong lakas, ang mundo ay agad na nagyelo, at isang malaking blizzard ang lumamon kay Julian. Ang iba pang mga dragon ay ibinuhos ang lahat ng kanilang salamangka sa lakas ni Art Arian. Ang katawan ni Julian ay nagyelo, pagkatapos ay nabasag sa isang pagsabog ng kadiliman, pagkatapos ay nagyelo at nabasag muli, paulit-ulit ang cycle. Ang kadiliman ay nagngangalit, sinusubukang makalusot, ngunit si Julian, na pagod na, ay nahirapan. Ang pinagsamang kapangyarihan ng mga dragon ay tunay na kahanga-hanga. Maging si Julian, sa kanyang napakalaking kapangyarihan, ay nahirapan na makalusot. Nagngit-ngit si Julian. Paano sila nang ahas na harangan ang kanyang landas kay Deneb? Isang malakas na nakamamatay na kislap ang nagmula sa mga mata ni Julian muli. Habang nagpapatuloy siya, mas lalo pang tumagos ang mga kaisipan ng demonyo sa kanyang isip, at bilang kapalit, lumakas ang kadiliman ni Julian. Kagan, kaganga-gaganga, ang nagyayelong mundo ay marahas na nahati, nagkakabasag-basag. Ang pagkamuhi at galit na inilabas ni Julian ay pumupunit at pumipilipat sa mundo. Nagpatuloy siya patungo kay Deneb, walang pag-aalinlangan. Dala ang kawalan, emptiness, at kabaliwan, madness, humakbang siya muli. Sa bawat hakbang, ang pagkatao na halos hindi na niya kinakapitan ay punit na inalis. Ngunit hindi pinansin ni Julian. Tulad ng isang gamo-gamo sa isang apoy, lumipad lang siya patungo sa liwanag, alam na susunugan siya nito hanggang mamatay. Pinapanood si Julian na dahan daw ang lumalapit, sumigaw si Art Arian sa isang desperadong paraan. Magsikap pa, huwag magtipid sa inyong buhay. Kailangan lang niyang magtiis hanggang sa masira ang seal. Pagkatapos ay, hihina ang kadiliman ni Julian. Hula lang ito, ngunit napakataas ng posibilidad. Pagkatapos, pupunitin ko ang halimaw na iyan sa isang bagsak. Pagkatapos ay sasara ang demonic realm ng magpakailanman, at ang demonic energy ay hindi na kumakalat sa buong mundo. Sigurado si Art Arian, kaya naman inialay niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagpigil kay Julian. Kaya hindi niya malalaman, ang pulang meteor na bumabagsak mula sa langit. Isang pulang liwanag ang tumama sa mahabang leeg ni Art Arian na parang kidlat. Nagdulot ito ng pag-aalinlangan sa salamangka at lubos na nakagambala sa konsentrasyon ng mga dragon. Nagulat si Art Arian kung sino ang umatake sa kanya. Astrid, paano mo nagawa? Hindi niya maintindihan ang sitwasyon.
Si Astrid ay tiyak na nasa ilalim ng pangangalaga ni Darvaska. Sa pagkalat ng harang dito, hindi magagamit ng maayos ni Astrid ang kanyang kapangyarihan. Kaya paano niya nalampasan si Darvaska at nakarating dito? Hindi pinapansin ang naguguluhan ng mga dragon, malakas na sumigaw si Ghislaine kay Julian. Julian, ang kanyang dagandong, pumuputol sa kalangitan, ay makapangyarihang umalangaw-ngaw. Iligtas mo si Deneb. Si Ghislaine ay nanatiling hindi natitinag kahit sa tanawin ni Julian. Sa katunayan, inasahan na niya ito sa ilang antas. Ito ang pinagmulan ng kanyang pagkabalisa. Gayunpaman, ito ay isang bagay na maaari niyang alalahanin at lutasin mamaya. Sa ngayon, magtutuon lamang siya sa kanyang orihinal na layunin. Isang pulang kislap ang kumislap sa mga mata ni Ghislaine. Habang inilalabas niya ang lahat ng kanyang kapangyarihang salamangka, libu-libong sinulid, threads, ng enerhiyang salamangka ang kumalat sa hangin. Hindi nagtagal, lahat sila ay lumipad patungo sa mga dragon. Agad na iginapos ng sinulid ng salamangka, magic thread, ang mga dragon. Kasabay nito, nagpakawala si Ghislaine ng isang napakalaking larangan ng salamangka, magic field, na pinipigilan ng kapangyarihang salamangka ng mga dragon. Nanlaki ang mga mata ni Julian sa pagtataka. Ghislaine. Ang pulang aura na iyon ay isang kapangyarihan na tanging si Ghislaine lamang ang makapaglalabas. Si Ghislaine, na inakalang umalis na, ay biglang lumitaw. Kahit makita ito ng sarili niyang mga mata ay mahirap paniwalaan. Mahigpit na hinayla ni Ghislaine ang magic thread at sumigaw muli. Kumilos ng mabilis. Kasabay nito, lahat ng mata ng mga dragon ay napunta kay Ghislaine. Paano ka nang ahas? Galit na galit ang mga dragon. Isang tao lamang ang nagpapakawala ng magic field sa mga dragon. Upang parusahan ang mapagmataas na iyon, itinutok ng mga dragon ang kanilang salamangka kay Ghislaine. Gayunpaman, nahuli sila sa di inaasahang sitwasyon. Mahirap igalaw ang kanilang mga katawan. Bukod pa rito, ang kanilang salamangka ay hindi gumagana ng maayos. Tunay nga, sandaling ginapos ng isang tao ang mga katawan at salamangka ng mga dragon. Siyempre, bilang kapalit, kailangang tiisin ni Ghislaine ang isang napakalaking shock. Walang tigil na damaloy ang dugo mula sa mga mata, tainga, ilong, at bibig ni Ghislaine. Ang pag-aktibo sa lahat ng kanyang mga core, ang kapangyarihang salamangka na nakaunat sa limitasyon nito ay lampas sa kaya ng isang tao na tiisin. Ang katawan ni Ghislaine ay agad na nabasag. Mabilis na pinunit ng mga dragon ang kanilang mga gapos at nabawi ang kanilang kalayaan. Gayunpaman, sinamantala na ni Julian ang maikling sandaling iyon at gumagalaw na. Isang sinag ng kadiliman ang bumaril patungo kay Deneb. Biglang lumingon si Arthurian at inilabas ang kanyang kapangyarihang salamangka. Isang napakalaking pader ng yelo ang tumaas, hinarangan ang landas ni Julian. Sumabog si Julian sa yelo sa isang hininga at sumulong. Ngunit kaagad, ang hindi mabilang na salamangka ng mga dragon ay sumalakay kay Julian na parang isang bagyo. Tila bawat kalamidad sa mundo, na ipinamalas sa salamangka, ay umuulan sa kanya. Desperadong sinubukan ng mga dragon na harangan ang landas ni Julian. Sila ngayon ay sinusunog ang kanilang sariling puwersa ng buhay. Habang lumilipas ang oras, ang katawan ni Deneb ay tumigas. Si Julian ay balisa, ngunit imposible na lagpasan ang lahat ng salamangka na ito sa isang hininga. Pagkatapos, si Lionel ay lumundag pasulong, na bumangga ng diretsyo sa salamangka ng mga dragon. Ang malalakas na spells na bumabagsak na parang mga meteor ay bumangga sa aura ni Lionel at sumabog. Umuubo siya ng dugo at sumigaw. Sige na, si Lionel, ay ginugol din ang kanyang sariling puwersa ng buhay upang labanan ang salamangka ng mga dragon. Ang kanyang buhok ay nagsimulang pumuti. Gayunpaman, nagngit-ngit siya at nagtiis. Alam niya na si Deneb ay may plano na hindi nila alam. Dapat ay may dahilan kung bakit nagpasya siyang gawin ang sakripisyo. Ngunit wala siyang oras upang pag-isipan ito ng malalim. Paano siya mananatili at manood na ang kanyang kaibigan ay makukulong ng walang hanggan sa harap ng kanyang mga mata? Kaya isinugol niya ang kanyang buhay upang tulungan si Julian. Salamat. Sumulong si Julian ng may maikling salita lamang. Ngunit lumitaw si Arthurian sa harap niya, hinarangan muli ang landas ni Julian. Ang dalisay na puting dragon, na ngayon ay natatakpan ng dugo, ay umungol na may matalim na nakamamatay na aura.
Hinding-hindi ka makakarating sa Saint. Hindi ngayon, hindi kailanman, hinding-hindi. Si Art Arian, na naglabas ng isang salitang parang sumpa, ay ibinuko ng malawak ang kanyang bibig. Isang blizzard ng kidlat ang sumabog mula sa kanyang bibig. Ang iba pang mga dragon ay muling huminga kay Julian. Habang mas humihinga sila, mas humihina ang kanilang enerhiya. Ngunit hindi ito ang oras upang isaalang-alang ang ganoong mga epekto. Binalot ni Julian ang sarili sa kadiliman, tinitiis ang hininga ng mga dragon. Wala siyang natamong pinsala, ngunit hindi siya makakilos pa sulong. Ang napakalaking presyon ay talagang itinutulak siya pabalik ng paunti-unti. Ang huling pagsisikap ni Ghislaine. Sa sandaling iyon, isang pulang liwanag ang muling kumislap sa hangin. Sinasamantala ang tingin ng mga dragon na nakatuon kay Julian, gumalaw si Ghislaine patungo kay Deneb. Julian, magtiis ka. Nagngit-ngit si Ghislaine. Ngayon, ang simpleng paghinga ay parang sinisira ang kanyang katawan. Ngunit mas mabuti na siya ang pumasok kaysa kay Julian. Ang banal na kapangyarihan na kasalukuyang nagmumula sa altar ay sumasalungat sa kadiliman na taglay ni Julian. Sa makatuwid, kung siya ang unang papasok. Mukha bang nakakatawa sa iyo ang dragon? Sa isang malamig na boses, isang malaking hininga ng apoy, flame breath, ang lumamon kay Ghislaine. Agad na ikinabot ni Ghislaine ang kanyang kalasag, shield, at yumuko. Ang super high temperature flames ay lumamon kay Ghislaine na parang tinutunaw siya. Ang pulang dragon na si Cavarnex ay sinisigurado si Julian, ngunit mahigpit ding binabantayan si Ghislaine. Kaya, agad niyang napansin si Ghislaine na dumudulas palayo at agad na nagtangkang umatake. Walang pagpipilian si Ghislaine kundi ihinto ang paglalakad patungo kay Deneb. Natiis niya ang hininga, ngunit ang salamangka ni Cavarnex ay patuloy na tumama ng walang tigil. Bumabas si Ghislaine sa lupa at mabilis na kinuha sina Gramdir at Cardnock mula sa subspace. Hawak ang kanyang tabak at sibat sa magkabilang kamay, hindi niya pinansin si Cavarnex at tumakbo patungo kay Art Arian. Ang tabak at sibat ni Ghislaine ay agad na humiwa at tumusok sa katawan ni Art Arian. Ikaw, si Art Arian, na pinahintulutan ang atake habang nakatuon kay Julian, ay lumingon. Gayunpaman, lumipat na si Ghislaine patungo sa ibang dragon. Si Ghislaine ay sumisid sa pagitan ng mga dragon na parang kidlat at nagpakawala ng sunod-sunod na atake. Hindi ako makakapagtiis ng mas matagal. Ang pakiramdam sa kanyang mga kamay na may hawak ng kanyang sandata ay lumalabo. Ngunit kailangan pa rin niyang magkasama at lumaban. Sa sitwasyong ito, kung siya ay lalayo, hindi niya makayanan ng salamangka at hininga ng mga dragon. Kaya, sinubukan ni Ghislaine na lihisin ang kanilang pansin sa close combat. Julian, kailangan mong gawin ito. Si Julian ay pagod, ngunit hindi bababa sa mas mahusay ang kalagayan niya kaysa sa kanya. Hindi niya alam kung gaano katagal niyang matitiis ang kapangyarihan ng banal na bato, ngunit ngayon wala nang ibang paraan. Balot ng dugo, si Ghislaine ay gumala sa pagitan ng mga dragon sa isang estado na parang trance. Kahit pagod, ang kanyang mga atake, na tumututok lamang sa mga vital point, ay nanatiling matalas. Kahit ang mga dragon ay hindi maaaring baliwalain ang katalasan na ito. Ang malalaking katawan ng mga dragon ay nagpapahirap na mahuli si Ghislaine, na gumagalaw na parang kidlat. Kahit na sinubukan niyang gumamit ng salamangka upang salungatin siya, mabilis na ginamit ni Ghislaine ang ibang dragon bilang kalasag. Ang mga dragon, na hindi pamilyar sa ganitong uri ng labanan, ay natigilan. Dahil maging ang salamangka ay nangangahulugang pag-atake sa sarili niyang mga kasamahan sa koponan, mabilis na naging magulo ang kanilang mga galaw. At hindi pinalampas ni Julian ang sandaling iyon. Muling bumaril ang kadiliman, na gumuhit ng isang mahabang landas. Tumigil. Muli, si Art Arian ang unang nag-react. Nagtitiwala sa banal na kapangyarihan ng altar, sinubukan niyang magpakawala ng breath attack sa likod ni Julian. Ganoon siya kadesperado, ngunit lumitaw si Ghislaine at itinusok ang kanyang Cardnock sa pagitan ng mga mata ni Art Arian. Isang malakas na kalasag ang lumabas, hinaranggan ng Cardnock. Ang mga mata ni Art Arian ay nagliliyab sa galit. Astion, ikaw ang magiging huli. Galit na galit, aakman na siyang magpalabas ng salamangka kay Ghislaine nang pakawalan ni Ghislaine ang Cardnock. Pagkatapos, hinawakan niya si Gramdir sa magkabilang kamay at inihataw ito ng buong lakas.
Isang pulang liwanag ang hamati sa kalasag, at sa wakas ay hiwa ang noo ni Arthurian. Itinaas ni Arthurian ang kanyang ulo, nagngingit-ngit sa sakit. Gayunpaman, hindi na maipagpatuloy ni Ghislaine ang kanyang susunod na atake. Hindi na makakapit, umubo si Ghislaine ng dugo at bumagsak sa lupa. Agad, ang galit na salamangka ng mga dragon ay bumuhos na parang isang malakas na ulan. Sa kritikal na sandali, hinablot ni Lionel si Ghislaine at gumulong sa lupa. Ang ilan sa salamangka ay tumama kay Lionel, ngunit nagngit-ngit siya at ibinuho ang lahat ng kanyang enerhiya sa pagprotekta kay Ghislaine. Si Lionel ay nasa limitasyon na rin. Ang kanyang katawan ay matagal ng pasa, ngunit siya ay nasa mas mahusay na kalagayan kaysa kay Ghislaine. Si Ghislaine ay umuubo ng dugo at halos hindi na makagalaw. Hawak si Ghislaine sa kanyang mga bisig, tumakbo si Lionel pasulong ng walang pag-aalinlangan. Ang prioridad ay ang lumabas sa paningin ng mga dragon. Hindi makapagbigay pansin ang mga dragon doon. Ang mahalaga sa kanila ay ang Saintess. Hindi nila pwedeng hayaan si Julian na iligtas siya bago pa manalas ang sale. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa man siya mapigilan ng iba pang mga dragon, nakapasok na si Julian sa tabing ng banal na kapangyarihan, Curtain of Divine Power. Ang kadiliman ni Julian ay nagsimulang magliyab ng mabangis. Ang banal na espasyo na ito ay hindi nagpapahintulot sa kanya kahit isang hakbang. Gayunpaman, nagngit-ngit si Julian at naglakad pasulong. Ang lahat sa paligid ay napuno ng puting liwanag. Isang mundo ng liwanag na walang forma, walang landas, o pag-asa. Deneb. Ngunit alam niya na si Deneb ay nasa dulo. Kaya nagpatuloy si Julian sa paglalakad. Ang kadiliman ay nasunog at sumigaw. Ang itim na pakpak ay pumilipit sa sakit. Sa bawat hakbang, ang kadiliman ay marahas na nag-iba ng hugis. Deneb. Kahit sa sakit, hindi siya makahinto. Isinakripisyo ni Deneb ang sarili upang iligtas siya mula sa kadiliman. Hindi niya alam kung paano niya ililigtas ang sarili, ngunit hindi siya sana nagsabi ng ganoong mga bagay ng walang dahilan. Kung matupad ang kanyang plano, siya ay maliligtas. Ngunit hindi mapapayagan ni Julian na ang kaluluwa ni Deneb ay makulong dito. Mas gusto niya pang magdusa sa walang hanggang kadiliman. Wala nang mas masakit kaysa sa kanya na makulong dito. Alam ni Deneb ang puso ni Julian. Ang kanyang boses ay mahinang umalangaw-ngaw sa liwanag. Julian, Deneb, huwag ka nang masaktan pa. Ayos lang ako, Deneb. Ang marinig lamang ang bulong na iyon ay sapat na upang alisin ang kanyang hininga. Ang pagsasabi lamang ng pangalang iyon ay parang pinupunit ang kanyang puso. Inabot ni Julian ang kanyang nasusunog na kamay. Ang kadiliman ay umabot ng buong lakas patungo sa liwanag na hindi kailanman maaabot. Iyon ang tanging kahulugan ng buhay. Ngunit ang liwanag, upang iligtas ang kadiliman, ay desperadong lumaban sa kanyang pag-abot. Patungo sa isang-iisang hinaharap. Sok-sok ang kadiliman, hindi makayanan ang liwanag, ay lalong nagliyab. Ang sakit ng kanyang kaluluwa na nililipol ay tumusok sa kanyang mga buto. Gayunpaman, alam ni Julian. Ang liwanag na ito ay hindi siya tinutulak palayo, ngunit niyakap siya sa huling pagkakataon. Isang malambot na boses ang muling umalangaw mula sa loob ng liwanag. Huwag kang mag-alala, magkikita tayong muli, muli. Oo, sa malayong hinaharap sa napakalayong hinaharap. Sa malayong hinaharap, huminto si Julian sa paglalakad. Hindi kailanman nagsinungaling si Deneb sa sarili niya. Kaya kung ano ang sinasabi niya ngayon ay dapat na totoo. Ngayon alam na niya, hinding-hindi niya matatagusan ang liwanag na ito at maaabot si Deneb. Nilunok ni Julian ang isang nanginginig na hininga at tumitig sa kalaliman ng liwanag. Deneb. Walang sagot, ngunit malinaw niyang naramdaman. Nakikinig siya sa kanya ngayon. Ako, babalik ako para iligtas ka. Ngumiti si Deneb. Hindi nakita ni Julian ang kanyang ngiti, ngunit ngumiti pa rin siya. Maghihintay ako, kahit na umabot pa sa 1,000 taon. Kung ito ay upang makita kang muli. Sa isang iglap, sumabog ang liwanag at bumalot sa lungsod. Ang banal na kapangyarihan ay dumaan sa lahat ng nasa loob ng harang ng dragon. Kaagad pagkatapos, ang liwanag ay naglaho na parang salamangka. At sa altar, isang puting rebulto ng bato na lamang ang natira, nakapikit ang mga mata, nanalangin. Tuldok. Hindi nagtagal, lahat ng kadiliman sa demonic realm ay nagsimulang magtipon sa lungsod.
Ang kadiliman ay pumipilipit at nagtangkang tumakas, ngunit lumubog pababa na parang hinayla ng isang napakalaking grabidad. Ang kadiliman na nagtipon sa ganitong paraan ay bumigat na pumuno sa lupain. Ang pagtatapos ng mundo, tinitigan ni Julian si Denham, na naging isang rebulto ng bato, ng matagal. At si Art Arian, nakikita ito, ay sumabog sa tawa. Sa wakas ay nasilmo ang demonic realm. Kahahahahaha, hindi niya maitago ang kanyang kasabikan. Ang kadiliman na pumuno sa demonic realm ay tunay na nagtitipon dito. Bagamat ito ang unang pagtatangka, walang pagdududa sa tagumpay nito. Ang iba pang mga dragon ay hindi rin maitago ang kanilang kagalakan. Dahil ito ang sandali kung kailan natupad ang matagal ng pangarap ng kanyang lahi. Sa sandaling iyon, lumingon si Julian. Ang kanyang kadiliman, na hamupa, ay sumabog muli. Ang kanyang baluktot na pakpak ay kumalat na parang muling nabuhay. Sa susunod na sandali, naging itim siyang kislap black flash. Si Art Arian ay pagod na. At nagpabiya siya. Kaya hindi niya naiwasan si Julian, na lumalapit sa kanya sa isang iglap. Hindi, mas tumpak na sabihin na si Julian ay biglang lumakas at hindi siya kaagad nakapag-react. Ang tibak ni Julian ay tumusok sa dibdib ni Art Arian. Ang kadiliman na nagmula sa tibak ay gumapang na parang ahas, bumabaon sa loob ni Art Arian. Sumigaw si Art Arian sa sakit. Ngunit siya ay isang Dragon Lord na mas malakas kaysa kaninuman. Ipinatawag ni Art Arian ang lahat ng kanyang salamangka upang labanan ang kadiliman. Tumingin siya kay Julian at sinabing, "Ikaw mamamatay ka dito." Isang malupit na ngiti ang nabuo sa mga labi ni Julian. "Sabi mo makukulong si Denham hanggang sa katapusan ng mundo. Ikaw, kung gayon, tatapusin ko ang mundo." Isang sinag ng pagkawasak ang kumislap mula sa mga mata ni Julian. At kasabay nito, ang kanyang kadiliman ay nagsimulang mabasag sa maliliit na piraso at kumalat sa buong mundo. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.